Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so ito naman si Kindness guys. Ngayon po ay gusto ko lang din po na isa sa mga isi-share ko naman po sa inyo ngayon ay ang tungkol po sa tourist visa. Ayan, so ito po ang tinutukoy ko po ngayon guys. Kung halimbawa is residente po kayo ng Japan, tapos may gusto po kayong imbitahan dito sa Japan, ayan, lalo na po yung mga kamag-anak natin, kaibigan, at ano pa man, ayan po. So, pwede po tayo mismo ang mag-imbita sa kanila papunta dito sa Japan. Ayan. So, isa po ito guys ngayon na isi-share ko po sa inyo kung ano-ano nga po ba yung mga requirements. Ayan po. So, ito po ibibigay ko po ngayon guys sa mga requirements ay depende rin po sa taong nag-imbita at sa tao po na iimbitahin natin. Ayan. So, ngayon po guys, ang ibibigay ko po na example ngayon, kung for example, ako po ay iimbitahin ko po dito yung aking kapatid na babae. Ayan. So, ibig sabihin, visiting relatives po yun. Yan po. So, ito guys, kapag ganitong klaseng visa guys na tayo po mismo ang nag-guarantor sa kanila, madalas medyo mahaba yung buwan. Madalas 3 buwan po. Yan. Tapos dito na rin mismo kung gusto natin na ma-extend. Ayan po. So, unahin ko po muna ngayon guys ang isa sa mga requirements na pwede natin ipasa doon sa ating embahada po ng Japan. So, yan na po guys, ang una ko po na ituturo ngayon sa inyo. Ang una ko po talagang ginagawa, kukuha po ako guys ng birth certificate at marriage contract po doon sa Pilipinas na naka-issued po sa PSA. Ayan. Tapos, kukuha po ako dito ng residence certificate. Yan po. Residence certificate, ang ibig pong sabihin nun, kung saan po tayo nakarehistro na City Hall. Yan po, kung saan tayo nakatira, doon din po tayo pupunta ng City Hall. Kukuha tayo ng residence certificate. Tapos yung residence certificate guys, kukunin po natin, kailangan po family po siya dahil gusto na makita po mismo ng embahada po ng Japan kung ilan po kayong member ng family. Yan po. Tapos, ipaserox po natin yung ating mga valid IDs dito. Katulad po ng my number, front and back po ang pagpapaserox nun. Shakay Hukin or health insurance. And then, driver's license. Yan po. So, yan po yung mga pinaka-importante mga valid IDs natin at lalo-lalo na po ang ating alien card po mismo. Yan. So, front and back po siya. So, kahit alin doon, pwede po natin na ipapaserox. Tapos, kukuha rin tayo guys, or gagawa po tayo ng letter of guarantee. Yan po. Tapos, iba po rin po yung letter of reason. Yan. Tapos, iba rin po yung invitation letter. Yan. So, tapos, ang kukunin pa natin guys ay yung bank certificate. Ayan po. Tapos, kung nakapag-income tax return po tayo, ayan, kung nakapag-file po tayo ng income tax return, need rin po natin na ipasa po yung form. Yan, so kukunin din po nila yung form guys. Dahil doon din po binabasihan nila kung halimbawa po is kung nag-file kayo ng income tax return, makikita nila po kung ilan po ang beneficiary ninyo. Ayan, so kailangan po siya. Yan. Tapos, ipapaserox po natin ang buong detalye ng ating passport. I mean, yung detailed lang po guys, front page ng ating passport, tsaka detailed lang po, mga buong detalye lang, yung may mga tatak po na bumiyahe tayo. Yan, yung mga tatak ng immigration. So, yun lang po ang mga kailangan na iserox po natin sa ating pasaporte. Yan po. Tapos, gagawa po tayo ng family tree. Ayan. So, sa family tree naman po guys, ito po ay na-vlog ko na po to noon. Sa mga gusto po na kung paano po siya gagawin, kung ano pong klase na
family po ang gagawin natin. Halimbawa kasi, depende po kasi guys sa iimbitahan ninyo. Halimbawa kung cousin nyo po, ayan. So, nandun lahat po, pwede nyo pong bisitahin yon. Yung una ko po mga na-vlog tungkol po sa paggawa ng family tree. So, ngayon guys, ang family tree po na gagawin ni Kindness is dahil kapatid ko po, ang aking iimbitahin, mga gagawa po ako ng halos mga 4 na kopya ng family tree. Una po, first page po is ang aking family. Siyempre, ang aking husband, ako, siyempre ang aking anak. Dahil ako po yung guarantor. Yan. Tapos, lalagyan natin guys ng caption. So, ito guys, kompleto na rin po ito. Panoorin nyo lang po sa mga naunang vlog ko kung paano po natin gagawin ang ating family tree. Tapos, yung second page ko naman is yung family tree po namin na magkakapatid. Yan. So, halimbawa, dahil ako po yung mag-guarantor, pangalan po ng aking ama sa taas, tapos pangalan po ng aking ina. Tapos yung mga kapatid ko po. So makikita lahat dun guys, lalagyan natin ng caption ulit, sino po yung aplikante. Ayan. Tapos, pwede rin po na magdagdag kayo dahil kasal na po yung aking kapatid. So, kailangan niya po ng pangatlo natin na family tree. Yan, dahil nag-asawa na po siya, dahil yung pasaporte niya, makikita din po doon na iba na po yung apelyido niya. So, dahil iba sa paggawa po ng family tree po, depende po kasi yan guys kung sa status ng nag-imbita at yung iimbitahin natin. Ayan. So, para hindi po kayo maguluhan, tignan nyo lang po yun guys. Please po panoorin nyo lang po yung mga naunang upload ko po tungkol po sa paggawa ng family tree po. Yan. So, iba-iba ang family tree na gagawin natin. So, ngayon guys, ang gagawin ko po is almost 3 o 4 na kopya ang gagawin ko po na family tree. So this time is, ang gagawin ko po is mga almost 3 family tree lang po. Yan. Dahil ako, tapos family namin, dahil nandun yung kapatid ko makikita ng konsulado kung saan ilang kami magkakapatid. Yan. So naka-record lahat yan guys. Tapos yung pangatlong namang family tree, dahil iba na po yung apelyido niya, so gagawan ko siya ng family tree na nasa taas naman yung kapatid ko, tapos yung husband niya, tapos yung mga anak niya. Yan po. So bakit po, ano po ba yung kagandahan sa family tree? Yun po ay record na po natin yun guys mismo sa embahada po ng Japan. Halimbawa po guys, ang napakaganda po ng family tree, kasi halimbawa lang po, kapag yung anak naman ng kapatid ko, halimbawa pamangkin ko po, ang mag-imbita, ay imbitahin ko po. So, ibig sabihin nun guys, kagawa ako ng pang-4 na family tree. So, yun po yung tinutukoy ko. Kapag nag-asawa naman yung pamangkin ko, yun po ang mayayari. Magiging 4 na family tree po ang ipapasa ko. So, yun. Dahil may record na po yun. Ayan. So, yun po yung mga requirements po sa bilang guarantor po tayo dito sa Japan. Tapos, yung tinutukoy ko po kanina guys na letter of guarantee, tapos invitation letter. Ayan, so may form po siya na kukunin natin. Kailangan nating i-print mismo sa website po ng Embahada ng Japan. So mamaya-maya guys, explain ko lahat sa inyo kung paano natin makukuha yung mga form nila. At higit sa lahat po guys, ang pinaka-importante po sa lahat-lahat, kung makikita na po nila yung ating kita dito sa Japan bilang guarantor. So, need po natin na kumuha po tayo sa tax department po dito sa Japan ng ating income certificate at tax certificate. Ayan. So, yung income certificate po guys, dito po nakikita yung buwan-buwan po na kinakaltas po sa atin na may trabaho tayo sa buwan na yan. Yan, so buong taon po yan. So 2 years po, 2 kopya po ang kukunin natin. 2 years po iyon na kita natin. So need po natin na kunin yon, pati yung ating
tax certificate. Yung tax certificate po, yun po tinutukoy ko na residence tax certificate na nagbabayad tayo sa isang taon kapag dumarating po yung ating mga bayarin po sa ating tax certificate. So yun po yung mga pinaka-importante po na mga papeles na kukunin natin bilang tayo po ang garantor. At higit po sa lahat guys, kung saan binabasihan din po ng konsulado po ng Japan ang ating iniimbitahan, ang kumbaga ano po yung relasyon natin sa ating iniimbitahan na tao po sa Pilipinas. Katulad ko po is yung kapatid ko. So need po natin magpasa ng proof. Yan, sa katulad po niya ng mga picture. Ayan, so mga picture po guys. Katulad po niyan kapag umuwi tayo sa Pilipinas, napaka-importante po ang may mga kuha tayo ng picture sa ating mga mahal sa buhay. Katulad po niyan guys kapag yung kapatid ko, ayan, so makikita doon po sa picture na ipapasa natin. So kailangan natin magpa-develop ng ating mga litrato. Yan, isa or dalawa. Yan, dalawa, tatlo, mas maganda po siya guys, dalawa or tatlo po na mga litrato. Yun po ay isa sa mga proof na kung ano po ang nagkasama kayo, katulad magkakapatid kayo. Yun po guys. So tapos, ididikit po natin yun sa isang coupon band. Yan. Tapos, yung picture. Ngayon, yung picture naman guys, lalagyan din natin yun ng caption. Ayan po, lalagyan natin ng caption na saan yung applicant. Tapos sa gilid naman ay yung guarantor. Ayan. So, doon nila makikita guys na talagang magkakapatid po kayo. So, isa yan sa mga proof. So, malaking tulong po ang pagkuha po ng litrato. Yan. So, kung halimbawa naman po guys, kung inimbitahan niyo po ay inyong kaibigan, or special someone. Ayan, so kung hindi pa po kayo nagkikita, halimbawa kung through online, yan. So, napaka-importante po guys na mag-uusap kayo through video call. Yan, tapos screenshot, pa-develop nyo po yan. So, napaka-importante po niya na proof. Tapos, yung mga conversation nyo po sa inyong mga messenger, kung saan man kayo nag-chat, ayan, mga message nyo, yun po, napaka-importante po niya na ipasa, lalo po guys, kung hindi pa po kayo nakikita sa personal at gusto nyo pong papuntahin dito sa Japan, yung mga special someone nyo po. Ayan, so yun po guys, yung isa sa mga tips ko na binibigay ko po sa inyo. Ayan po. So, ayan naman guys, susunod ko naman ngayon ay ang requirements naman po ng ating iimbitahan papunta dito sa bansang Hapon. Katulad po niya ng aking kapatid. So, need niya pong kumuha, pareho lang din ng birth certificate at marriage contract kapag nakasal na po yung ating kapatid. Yan, so syempre naka-issue din po sa PSA. Yan po. Tapos, yung kanyang pasaporte. Yan, dahil need po na ipadala natin yun guys, ang pasaporte mismo. Dahil with or without visa, need po siya sa pagpasa ng mga requirements po doon sa ating embahada po ng Japan. Dahil doon po itatatak ang kanilang visa. Yan. So, higit sa lahat, need rin po na ipa-xerox lahat po ng pages. Yan. Hindi lang po detalye, lahat po ng pages ng pasaporte. Ayan, so iwasan nyo lang po guys na konti na lang ang may iwan na validity po ng ating passport dahil isa po iyon sa dahilan na ma-deny po kayo. Yan, so need po na kumbaga malayo pa lang, kung tingin nyo po, need nyo na pong renew ang pasaporte, ipa-renew na po ninyo guys. Yan. So, yun po yung aking isa sa mga tips. So, nagtataka kayo, ayan guys, babalik po tayo ulit sa requirements pa rin. So, nagtataka kayo guys sa unang sinabi ko po na tungkol po sa letter of guarantee. Ayan. Tapos, letter of reason, letter of invitation letter. Ayan. Ito po guys, ang mga form na to ay
dito natin makukuha mismo sa embahada po ng Japan. So yun po yung tinutukoy ko po kanina na need po natin itong ipaprint. I-download po natin at ipaprint. Doon po tayo kukuha lahat ng ating mga kakailanganin sa pagpasa ng ating mga papeles mula sa visa application form ng applicant, letter of invitation, guarantee letter, family tree, yan po. So, nandun po lahat sa kanilang website mismo ng embahada po ng Japan. Yan. So, katulad po ito guys, papakita ko po una sa inyo, bago nyo po ipasa, kapag nakumpleto nyo na po ang inyong mga requirements, yan, kapag nakumpleto nyo na po siya, una-una ko pong ituturo din sa inyo is bisitahin nyo po ang website mismo ng Japanese Embassy. Yan, Japanese Embassy Tourist Requirements. Ayan po, pwede nyo i-type, kahit ano po, lalabas po siya. Tapos, pag i-type nyo na yan guys, pag i-search nyo po, lalabas din agad yung consular, yan, Japanese Embassy. So doon guys, kapag i-click nyo po yan, nandun lahat ng detalye, lahat po ng mga needs natin, lahat po ng mga sadya natin, nasa kanilang website mismo. Katulad po niyan, kung visiting relatives po, yan, kung tayo po yung mag-guarantor, yan, distant relatives or third degree na ating kamag-anak. So, nandyan po lahat ang mga requirements na need natin. Ayan. Tapos, i-click lang din natin yan guys, katulad po ng visiting relatives. So, doon natin makikita lahat, ang katulad po niyan, kung ano yung mga kakailanganin natin na kukunin. Yan. Tapos, nandyan din guys, dito rin makikita sa kanilang website mismo, ang katulad po nito mga form natin. So, may Japanese, may English. So, nasa inyo na po kung gusto nyo po ng Japanese or gusto nyo po ng English. Yan. So, si Kindness, ang madalas pinapasa ko po sa embahada ng Japan, naka-Japanese po siya. Yan. So, naka-Japanese po siya guys. So, ito po ay nasa sa inyo na po guys, optional lang po kung English or Japanese. Sa letter of guarantee, yan, at saka invitation letter. Yan po. Tapos, yung family tree naman, meron na rin lahat lang guys. Makikita nyo naman po may English din. Yan. So, automatic na talaga siya na fill upan nyo lahat kung ano yung mga kailangan natin i-fill up bago nyo po ipadala yan sa Pilipinas. Ayan. So, kailangan kumpletohin muna natin yung ating mga requirements dito bago natin ipadala doon sa ating kapatid. Yan po. At pag okay na ang lahat, papadala natin lahat ng mga requirements na nakuha natin dito guys. At pag-iisahin na lahat ng requirements natin at ng ating kapatid bago natin ipasa sa embahada po ng Japan. So, kung magtanong po kayo guys, paano ba siya ipapasa? Paano ba natin isubmit yung mga requirements natin sa embahada po ng Japan? So, pinagbabawal po siya guys na mag-direct po tayo sa embahada po ng Japan. Ayan. So, isa po ito guys na i-share ko po sa inyo. Need nyo po na pumunta sa mga agency. Ayan, accredited agency po ng Japanese Embassy. Yan, so, saan nyo po ba ito makikita? Yan, so, ganun lang din po guys, doon mismo sa kanilang website, katulad po na sinabi ko po kanina, nandun po lahat na mga kailanganin natin sa pag-imbita po ng tourist, ng mga kamag-anak natin, kaibigan. So, just type lang po, i-search lang po natin ang kanilang website. Lalabas na rin po, katulad niyan, accredited agencies. Ayan. So, ang accredited agencies po guys, marami po sila. So, doon po kayo mismo, yan, tingnan nyo po ang name po ng agency. Yan, may mga telephone number, pwede rin po kayong mag-inquire. Yan, may mga Japanese staff yung iba. Tapos, meron sa Cebu, sa Davao, tsaka sa Manila. Ayan, so, kung saan po kayo nakatira,
So, mas pabor na po sa atin guys, doon po tayo sa pinakamalapit na agency kung saan po tayo nabilong. Yan, kung nasa Davao tayo, mas maganda kung sa Davao na po. Pero kung gusto nyo rin po guys na kahit nasa Davao kayo, gusto nyo po sa Manila, ayan, pwede po. Wala naman pong bawal. Ayan. So, isa lang po ito sa mga tips ko po na binibigay ko po sa inyo na kung ang pinaka-safe po sa pagpasa ng ating mga requirements, type nyo lang po mismo sa website po ng ating Japanese Embassy, yan, ang mga accredited agencies na pwede natin ipasa ang ating mga papeles. Ayan po. So, isa naman to guys, ipaliwanag ko rin po bago po ako magpaalam, bakit po kailangan ng bank certificate yung nagarantor. Ayan, so isi-share ko po ito guys. Noon po, hindi na po talaga hinihingan ng bank certificate lahat. Yan, katulad po nun guys, na-invite ko po yung aking kapatid. Hindi po ako hiningan noon ng bank certificate dahil nagpasa po ako ng tax certificate, 2 years po, dalawang papel po ang kinuha ko, tapos income certificate na 2 years din. So, ibig sabihin, nakikita nila na may income ako, may proof na nagtatrabaho ako. Yan. So, kaya kong buhayin yung aking kapatid. Ayan. So, kaya ko mag-imbita. So, ngayon guys, medyo nagbago po siya. Yan. So, need na po ng bank certificate ngayon kahit magpasa pa tayo ng income certificate at tax certificate. Yan. So, bakit po? Isa sa mga kadahilanan, gusto nila makita na kaya natin talaga, in case lang po na magkasakit po dito sa Japan, yung ating iniimbitahan. Kasi tayo po lahat ang mag-shoulder po. Lahat po ng gastusin, lahat po ng needs ng ating iniimbitahan, tayo po ang gagastos nun. So, gusto po nila makita yung capable po tayo, yan, na kaya natin talaga na mag-imbita dito. Yan. So, tungkol naman po sa income tax return form, ayan, so may paliwanag din po ako yun guys. So, isa rin po ito guys, ingat rin po kayo sa mga kababayan ko po dito sa Japan na nag-file po ng income tax return, lalo na po na yung naging zero kayo, malaki po yung naibalik sa inyo. Isa rin po yun guys, unang-una, kapag nag-imbita po kayo, yan, halimbawa nag-file po kayo ng income tax return, tapos pinasok nyo po is almost 4 po na beneficiary ninyo. Hindi po ako sigurado yun guys, pero 50% po kung may imbitahan po kayo, hindi po ako sigurado, pero baka apektuhan rin po ang inyong iimbitahin dahil makikita nila na may 4 kayo na binubuhay. Ayan. So, yun po yung needs. Dati guys, wala po siya. So, ngayon, yan po isa sa mga requirements ngayon na kinukuha po ng Japanese Embassy. Ayan. Sa mga nagpa-file po ng income tax return. Yan. Sa mga masisilip na po nila yun guys. Yan. Tapos, sa mga residents tax na hindi po tayo nagbabayad, halimbawa hindi pa po siya tapos bayarin, nakikita rin po yan guys. Lalong-lalo na po kapag nandito na po sa Japan yung ating iimbitahin, makikita po yun lahat ng immigration dito mismo kapag nirenew po natin yung ating iniimbitahan, kailangan po nating bayaran lahat ang ating income tax na kailangan po natin katulad po ng residence tax certificate na taon-taon po may dumadating sa atin nun. Ayan. So, yan po yung isa sa mga na-share ko po. Ayan. So, pasensyahan nyo na po yung guys dahil si kindness is dire-diretso ko lang po itong bina-vlog. Kung ano po yung mga nasa isip ko na hindi pa ako nagno-notes. Ayan. So, dahil na-experience ko na rin po kung paano po talaga mag-imbita ng tourist po dito sa Japan. Yan. So, unang-una guys, kumpletohin muna ang lahat ng mga requirements. Ayan po. Huwag nating madaliin ang fill up. Kung po pwede, double check po. Ayan. Tapos, yung sa
sa lahat po ng mga requirements natin, katulad ng mga residence tax na hindi pa nabayaran. So, double check po yun, guys. Yan. So, hindi naman po, guys, sa tourist visa lang siya nagagamit. Kahit po, mag-invite po tayo na tinatawag na eligibility. Ayan, halimbawa kung asawa natin, papuntahin na natin sa Japan, kailangan talaga bayad po tayo ng tax. Ayan. So, sana is may nakuha po kayo din na konting mga kaalaman. Ayan. So, actually, meron din naman talaga to sa website mismo. Ayan. Doon, puntahan nyo lang po yun, guys. Kung medyo naguluhan po kayo. Nandun lahat po ang mga pwede natin na mga requirements. Ayan. Especially po sa mga accredited agencies. Ayan. So, ingat lang po tayo sa pagpasa ng ating mga papeles. Ayan po. At abangan nyo po, guys. Please po, kung tungkol po sa letter of invitation at saka ng letter of guarantee. Ayan, so may mga paliwanag po ako nun, guys. Abangan nyo po sa aking mga susunod na upload na videos ko po kung paano po siya natin fill upan. Ayan. Okay? At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood po. Mga bago pa po na nakapanood po ng aking mga na-vlog, ayan, lalo na po sa makawain ko po dito sa Japan. Yoroshiku onegaishimasu po. At ito po si Kindness OFW, ang inyong lingkod. Ayan, so thank you po at welcome po sa aking channel. Ayan, so maraming salamat po ulit, guys. Please po, abangan niyo po ang susunod ko po na ma-upload na videos ang tungkol po kung paano po natin gagawin ang ating letter of reason. Yan, at saka yung guarantee letter. Ayan po. Bye, guys! Domo arigatou gozaimasu!